Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 3, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 14, verse 1 to 12. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kundi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo roon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Mahalaga na sa gospel natin ngayon, maintindihan natin ito na ito yung mga binabanggit ni Jesus bago yung kanyang pagpapakasakit at paghihirap at pagkamatay sa krus. Ito yung sinabi niya, no? Ito yung sinabi ni Jesus bago yung kanyang pagpasok, no, doon sa Jerusalem kung saan siya ay pahihirapan. Alam niya yung darating. Alam niya yung malilito yung kanyang mga alagad. Alam niya na matatakot sila. Kaya bago pa man dumating yung chaotic event na iyon, yung kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, binigyan na niya sila ng paalala. Ano yung sinabi niya sa kanila? Ano yung reminder nila sa kanila? Basta kahit anong mangyari, huwag mabalisa, huwag mag-alala, magtiwala. Sinabi niya na, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Ibig sabihin, may lugar para sa iyo. There is a space na ihanda para sa buhay mo. Hindi ka aksidente sa plano ng Diyos. At kahit hindi malinaw ang kasalukuyan, mayroong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Kaya ito yung magandang paalala sa atin. Kaya nga, sa unang statement, anong sabi niya? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Ibig sabihin, kahit sa ating ordinaryong buhay, maaring dumarating yung time na nababalisa tayo, natatakot tayo, pero ang panawagan ni Jesus, wag. Dahil may plano ang Diyos para sa atin. You have a space sa bahay ng Ama. Kaya etong si Tomas, sabi niya gano'n, teka Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman yung daan? Di ba minsan, ito rin yung tanong natin, Lord,
Ano ba nangyayari sa akin? Saan pa ba ako pupunta? Ano pa ba yung tama kong gagawin? Ano ba yung dapat kong gawin? Pero anong sagot ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi niya sinabi na, sige, ipapakita ko sa iyo yung daan. Ang sinabi niya, ako ang daan. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay hindi lamang paghahanap ng tamang direksyon. Ito ay pakikipag-ugnayan kay Jesus. Hindi lang ito tungkol sa ano ang gagawin ko, kundi ito rin ay patungkol sa, teka, kanino ba ako susunod? Sino ba ang susundin ko? Susunod lang ba ako sa tao? Susunod lang ba ako sa leader ko? Ito yung mga paalala ni Jesus. Kasi minsan, gusto natin sa buhay, malinaw lahat. Gusto natin minsan, alam natin yung step by step. Gusto natin makita yung buong plano. Pero ang binibigay ni Jesus ay hindi mapa. Hindi niya tayo binibigyan ng mapa. Ang binibigay niya, yung kanyang presensya. At minsan, sapat na ang presensya niya para maging malinaw ang buong daan. Kaya, ano yung challenge sa atin ng gospel ngayon? Number 1, kapag ikaw ay nababalisa, kapag ikaw ay nagwo-worry, unahin yung paglapit kay Jesus bago maghanap ng solusyon. Hindi lahat ng problema ay agad na susolusyonan, pero ang puso ay maaring maging payapa kapag may presensya ng Diyos. Let us pray. Panginoong Jesus, eto na naman ako, nababalisa, natatakot. Turuan mo yung aming puso na magtiwala sa iyo. Kapag hindi malinaw yung direksyon, paalahanan mo kami na ikaw yung aming daan. At sa bawat hakbang ng aming buhay, naway hindi kami matakot dahil ikaw yung aming kasama. Amen. Friends, kung may kakilala kang nalilito, nagwo-worry, naghahanap ng direksyon, i-share natin yung audio gospel na ito. Lalo na sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, classmate, sa abroad, nasa malayo man silang lugar. Sa simpleng pag-share, nagiging paalala na may daan. At ang daan na yon ay si Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Magkarinigan tayo uli bukas. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.